Magandang gabi po sa inyong lahat at sa pagkakataong ito, ang tampo kong video sa inyo is yung may nagtanong sa amin, sa aming live, na isang security guard na ang apelyido ay Torres. May mga tanong siyang mabibigat pero may mga tanong din siya na mga bunga ng fallacy. Sa pagkakataong ito, ang tanong niya sa akin ay isang uri ng red herring fallacy. Ang layo na pinag-uusapan biglang naliko rin sa malayong issue. Pakinggan ninyo kung paano niya ako tinanong. Ayon sa kanya, tinatayuan kasi ng karamihan, especially sa Catholicism, na yung reliyong Katoliko, yung Roman Catholic Church ay yan ay totoong reliyon na itinatag ni Jesucristo. Ang tanong ko po, bakit nasa Biblia hindi naman tinatawag yung 144,000 na 12 tribes of Italy. 12 tribes of Israel naman ang nakalagay. At ano po ang paliwanag nyo dyan, bro? At narito naman ang aking sagot. Madali lang yan, bro. Kaya kahit sa amin turo, sa Katoliko, 12 tribes of Israel talaga yun. Hindi kailanman sumagi sa isip namin na yun ay 12 tribes of Italy. Ewan ko kung saan mo nakuha yung haka na yan. Wala kaming turong ganun. No? Yung 12 tribes of Israel, mga Israelita sila lahat. At iba sa kanila malamang, Judaism. Marami sa kanila doon, Judaism. Hindi mga mga Katoliko. Kung meron mang Katoliko siguro, malamang mabibilang lang. Pero wala kaming turo na yan ay 12 tribes of Italy. Ang akin lang kasi, tinatayuan nyo na yung tunay na reliyon ay Roman Catholic Church. Pero nakalagay kasi dyan, hindi naman 12 tribes of Italy, 12 tribes of Israel naman. At saka, ang isang tanong ko pa is, para naman sa mga... Brother Torres, kami ay nagtuturo nga ng Iglesia Katolika, ang True Church, dahil yung Iglesia tinayo ng Panginoong Jesucristo, pinangalan ng Iglesia Katolika. Hindi kami True Church dahil sa 12 tribes of Israel. Kaya napaka-logical lang pag-connect mo doon na kaya kami nagtuturo dahil malamang yung 12 tribes of Italy. Hindi ganun. Kami ang True Church dahil kami yung tinatag ng Panginoon. Yun. Kasi naisipin. Kasi yung sinabi ng pinapadala ng ating tagapagligtas, sabi niya kasi ni Simon, kasi Simon in Hebrew is Kipa yan. Sa ibabaw ni ng bato, gatupuron ko ang akong iglesia. Tapos sinasabi niya kay Simon yan, si Simon ay isang Udiyo. Kaya dapat ang totoo nga ang pamagat ng ang totoong relihiyon ay hindi nagmula sa sabihin nating Roman Catholic Church, ganon. Wala rin kaming turo, bro, na ang Katoliko nagsimula sa Roma. Kahit na anong gawin mo, bro, Torres, nangyari na, bro. History, nangyari na yon. Kahit na ano pang mga ideya ang bumuo sa isip mo, hindi mo na mababago ang nakaraan pa. Kaya nga yung ibang mga relihiyon ngayon nagtuturo na sila raw ay nakaanib sa tunay na iglesia. Pero ang history din, hindi kalaman nangyari na sila yung pumunta doon sa sa Corinto.
para umanib sa iglesia, walang nangyaring gano'n, eh. Kaya marami mga katang-isip talaga, no? Sabi nila, kami umanib sa tunay na iglesia. Saang chapter? Sa Korinto. So, ibig sabihin, ang bishop nyo ngayon, si Dionysius Mantalos. Paano mang masabi na si Dionysius Mantalos, wala naman sa connection doon. So, haka lang yun, haka. Brother, go ahead. Bro, para sa mga millions na mga, kasi ako po ay isang naniniwala na mayroon talagang sinasabing rest day. Yung 70 Shabbat. Para sa iyo, kasi galing ka ng 70 Adventist, naniniwala ka ba ng Saturday o Sabado ay totoong araw ng kapahingaan? Okay, honestly speaking, bro, yung Saturday na ino-observe ng mga ano ngayon, yun ay Saturn's Day. Day of the God Saturn. Yun ang Saturday. Yun namang ino-obserba ng mga Israelita na ano na Shabbat, iba naman yun doon sa ino-observe ninyo. Bakit? Hindi kayo magkasabay eh. Ano bang oras ngayon sa Israel? Anong oras ba dito? Kailan kayo magsisimula ng Sabat? Kailan sila magsisimula ng Sabat? Anong oras sila magsisimula? Anong oras kayo magsisimula? Nagkatugma ba? Kung hindi magkatugma, hindi yun ang ginagawa ninyo. Ang ginagawa nyo lang, ini-apply ninyo sa ating kalendaryo at sa ating oras ang inyong nababasa sa Biblia. Kaya yun ang nangyayari. Ngayon, granting na yung Sabado na yun ay ang tunay na Sabat sa mga Israelita, yun ang kanilang tunay na Sabat. Bakit? Sa kanila ibinigay yun eh. Hindi naman sa atin. Kaya nga ang Katoliko pumili ng araw para gawing Sabat natin, mga Kristiyano, dahil ang Israelita ang siyang inutusan doon sa Exodo 20. Yun bro, kung tunay yun, sa mga Israelita yung tunay, pero sa Kristiyano, hindi yun tunay sa Kristiyano. Kaya meron tayo sariling Christian Sabbath. Hindi yun para sa atin bro. Next question. Para sa iyo, totoo bang mayroong Shabbat? Yes bro, actually kami nagsasabat din kami. At ang Sabat na aming ino-observe, yung Sabat na pang-Kristiyano dahil mga Kristiyano kami. Ano yung Sabat na pang-Kristiyano, bro? Kung anong araw ibinuhos ng Holy Spirit, anong araw ibinuhos ang Holy Spirit sa Day of Pentecost, yun ang napiling Sabat ng Kristiyano. Dahil sa araw na yun, binasbasan ng Panginoon ang mga mananampalatayang Kristiyano sa araw na yon. At ang Pentecost, kailanman hindi nangyari sa Saturday. There is no such thing as Pentecost Saturday. Pag sinabing Pentecost, it should be Pentecost Sunday. Next question. Bro, anong araw yung sinabi mong may Sabat kayo? Gaya ng sabi ko, yung pagbuhos ng Holy Spirit doon sa Pentecost, nangyari yon sa araw ng Linggo. Dahil doon, napili ng Kristyanismo, so magitan ng Katoliko, ang Linggo as Christian Sabbath. Kaya kami, nagsasabat din kami. Pero doon sa araw kung saan ang mga Kristiyano ang binasbasan. Bakit? Kristiyano kami. Kaya doon kami sa araw kung anong araw binasbasan ng Kristiyano. Binasbasan ng Kristiyano? Bro, binasbasan ng Kristiyano, bro. Yung isang panghabol na tanong, bro. Lahat na kaya na sources ng aklat, bro, may hawak kaya talaga ng mga CFD ngayon?
Yung ibang aklat hindi nila hawak. Pero kapag merong mga aklat na salungat sa kasaysayan ng sa reality ng kasaysayan, yun ay mga pastor protestante ang gumawa. Kasi nasabi mo kasi kanina na yung Saturday ay Saturn's Day. Yes bro, Saturday, Saturn's Day yan. Sunday, Ibig sabihin, Sun's Day. Kasi hindi ba kayo mga Sabadista lagi yung sinasabi na ang Sunday ay Dies Solis? Dies Solis? Do sa amin ang Sunday is Lord's Day, Dies Dominica. Talagang ginagawa ninyong Dies Solis. Tapos ang Sabado ay yung tawagin naming Dies Saturne. Ay unfair naman sa amin yun. bro, nakita ko sa iyo bro na hindi ka malayo sa Kingdom of Heaven bro. Kasi alam mo yung Days of Saturn. Kasi alam mo Talagang rin alam. kung alam mo rin kung ano ang Sunday. Yes bro, kaya nga ang sa aming ino-observe is Dies Dominica. Dominica Die, ano yon? Lord's Day. Ang Lord's Day namin doon nakapwesto sa Sunday. Yung Lord's Day namin para sa amin Sabat yon na nasa Sunday nilagay. Kaya ang tawag namin dyan, Domingo. Ano yung Domingo? Spanish yon sa Dies Dominica. Hindi yun Spanish ng Dies Solis. Bro, ito ang uling tanong ko bro, uling ipapa research ko sa iyo bro. Yung tapos sa sunod na punto por punto, sikapin kong lilitaw, mag-usap tayo. Alam ko may aklat ka dyan nito. May sources na aklat ka nito eh. I-type mo lang doon sa ano bro, yung how did the month get their names. Tapos sa sunod nating pagkikita, hiingin ko yung opinion mo doon bro. Kung anong masasabi mo po. Kasi yung sinabi mong Days of Saturn, hindi lalayo yung Dies Solis dyan. Yes bro, alam ko nga eh. Magkasunod ang Dies Saturni at ang Dies Solis. Kaya kung hindi nyo matanggap na ang Dies Saturni ang ginagawa ninyong Sabat ngayon, huwag nyo ring ipilit na ang Dies Solis ang Dies Dominica namin ngayon. Ang problema kasi, yung aming Dies Dominica, pinipilit ninyong Dies Solis. Pero hindi nyo matanggap na Dies Saturnia naman ang ino-observe ninyo. Yun lang bro. Hingin ko yung paliwanag mo doon kasi nakasasalay kasi dyan yung sinatawag nating Gregorian calendar eh. Kasi Ay, walang ayon problema sa akin yun bro. Kahit na anong sabihin mo, kung ano ang nangyayari ngayon sa mundo, yun talaga ang realidad. Kung mag-iimbento ka ng ideya para lang kampihan yung gusto mong mangyari, tapos salungat sa nangyari sa reality ng kasaysayan, ay hindi namin tatanggapin yan. Ang tawag dyan, haka, myth, an idea which is not in accordance with reality. Katang isip. Kapag hindi based on real, halimbawa, sampulan na natin, yung mga dating daan, sasabihin nila, hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lamang kami. Paghanapan mo sila ng ebidensya, nasa ng dokumento nyo na si Soriano, patapos ng iwan si Nicolas Perez ay pumunta ng Corinto at umanib sa tunay na iglesia, walang maipakita. Bakit? Kathang isip yon. Katha. Kaya ang punto por punto, hindi nanggagaya sa ang dating daan. Ang dating daan, maraming katang itinuturo. Tapos ang dating daan, si Soriano lang ang pwedeng tanungin. Sa punto por punto, pwede tanungin si John Ray, si Brad Tata, Brother Wendell, Brother Romel, Brother Alja, pwede tanungin ng mga yan.
Hindi ganyan ang dating daan. Sabi nila nangongopya daw kami sa dating daan. No, hindi kami nangongopya. Tapos sabi niya, ba't daw kami gumagamit ng katikisim? Kasi sa Biblia kasi, ang haligit sa ligan ng katotohanan iglesia. At ang iglesia namin natuturo ng katikisim, natural. Oh, hindi naman sinasabi na ang haligit sa ligan ng katotohanan ay Biblia para lahat ng talata. Tingnan niyo sa nangyari kay Soriano. Dahil sa strictly siya sa Biblia, nangyayari out of context na siya. Kahit hindi yun ang pakahulugan ng talata, ginagawa niyang yun ang pakahulugan para lang lumitaw na hindi siya lumalabas sa Biblia. Daw ang context ng Biblia sa kanyang explanation iba, pero para lang hindi siya lumilito na kung malabas sa Biblia, ginagawa siya ng ICJSS. Hindi ganyan, ano? Ay yung nais mong mangyari na magbasa tapos humingi ng paliwanag. Ang paliwanag, bro, nangyari na. Ito na kasi sa natin ngayon. Kung hindi mo matanggap ang Gregorian calendar, kumuha ka ng ibang kalendaryong gagamitin mo. Last na tanong, bro. Pwede, bro? You go ahead. Paano mo mapatunayan? Isigaw mo man sa buong mundo ngayon, bro, paano mo mapatunayan na anong mga halimbawa na ang Roman Catholic Church ay totoong reliyon na andyan yung totoong follower and believer ng ating Creator of all things, our Savior? Gaya na sinabi ko, sa lahat ng relihiyong nag-exist ngayon, bukod tanging Katoliko lang ang natitrace back to the 1st century. Pasugo ni Manalo inaamin yan. Sabi ni Pierre John B. Fuentes, I have nothing against the fact that the Catholic Church which exists to this day can be traced back to the 1st century. Kami lang yon. Maging si Eli Soriano, ganito na sinasabi, hindi ko kilala kung sino ang natatag ng Iglesia Katolika Apostolika Romana kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. So yung reality na kami nagsimula sa 1st century nandun. Ang true church tinatag 1st century. Nandun kami. Pangalawa, nung nakapunta ang iglesia sa Antioquia, nagkaroon sila ng obispo doon. Yung ikatlong Bishop of Antioch na si Bishop Ignatius, siya ang nagbigay ng pangalang Katoliko. Ngayon, sa lahat ng mga nag-aangking kayo ng mga true church, meron ba kayong connection sa Church of Antioch? Wala eh. Sabihin nyo mga ngayon na ang Church of Antioch ngayon ay Greek Orthodox sila. O saan ba galing ang Greek Orthodox? Hindi ba sa amin din galing? Isang grupo lang kami. O, nang dahil doon sa 1054, naging dalawa kami. Pero ang pinagmulan namin iisa lang. Hindi gaya sa protestante, nagmula sa amin, tumiwalag at naggumawa ng sarili nilang aral. Yung sa amin, pareho lang kami sa Greek Orthodox, iisa ang pinagmulan. Ngayon, yung mga nagsasabi ngayon sila ang true church, kayo, kayo ang true church, may connection ba kayo sa mga iglesia na napasok ng unang Kristiyano? Napasok nila ang iglesia sa Roma. Sila ang natatag ng iglesia sa Roma. May connection ba kayo doon? Iglesia sa Antioquia, may connection ba kayo doon? Iglesia sa Filipos, sa Cappadocia, sa Corinto, sa Efeso, sa Galacia, sa Thessalonica, kung saan sila nagtatag ng iglesia noon, may connection ba ang iglesia na kinaaniban nyo? Kung wala, then nananaginip lang kayo ng gising. Parang ang bata mo pa sa nakita ko, bro. Ilang taon ka na, bro? 40 anyos na ako, bro. Magka-41 na ako ngayong November. Parang 25 years old ka lang. Ay, marami nang nagsabi dyan na baby face talaga ako noon pa. Naka-apply akong trabaho, 30 anyos ako. Sabi nila, nasa mga 24 lang daw ako. Matagal na yan, bro. Yung ganyang issue, bro. Matagal na yan. Hindi ko na pinapansin yan. Basta ito yung mahalaga, bro. Kung ano man ang nangyari sa realidad, doon tayo mag-stick. Pag gumawa ka ng ideya na salungat sa nangyari sa kasaysayan, kathang isip ang tawag dyan. Kaya doon sa mga dating daan na nagsasabing umanib daw kayo hanggat wala kayong dokumento na pagkatapos umalis si Soriano at pumunta sa Corinto, umanib doon sa tunay na iglesia, kathang isip ang turo ninyo. No, sabi nila, Biblia basahin mo, hindi yung kata.
kayo ang natuturo ng kata. Dahil lahat ng membro ng ADD naniniwala na sila daw ay umanib sa tunay na iglesia. Mas naniniwala pa ako sa mga membro ngayon talagang nakaanib. Bakit? Lahat kayo dumaan sa bautismo. Mass indoctrination, proseso hanggang kayo nabautismohan naging legit na member ng MCGI. Pero yung pinakauna ninyo, asan ang record niya na siya dumaan sa proseso? Wala. Umanib daw pero automatic agad daw overall servant. Makakapagtaka yun. Yeah, kami sa Katoliko, hindi kami nag-ano ng yung mga SDA, halimbawa, SDA pa ako dati. Ang SDA ang true church. Bakit? Dahil ang SDA, ang ulo ay si Kristo. At ang ulo ay pumupunta sa sinagogo tuwing Sabado, kaya ang iglesia, kung nasaan ang ulo, nandoon din ang iglesia. Kaya kami mga Sabadista, anong nangyari doon? Umiimbento kami ng ideya. May mga nagsasabi na ang SDA doon, nagsimula daw, sabi ni Camacho, hindi ba? Natandaan ninyo yung debate namin ni Fernando Camacho? Sabi niya, ang SDA daw ay ang nalabi sa iglesia sa ilang. Anong nalabi? Walang nalabi doon. Bakit? Hanggang ngayon, continue ang Judaism hanggang ngayon. So, yung sinasabi niya nalabi na SDA daw, haka lang yun. Bakit? Wala namang record in history na ang Seventh-day Adventist is a direct connection from Judaism at hindi nawala ang Judaism para sabihin na sila ang nalabi. Hindi pwede sila ang nalabi. Yun, ganun yun. Mahilig ang mga ibang mga rasa haka. Kaya ang advice ko sa iyo, SJ Torres, pag ikaw ay magsaliksik ng isang doktrina, siguraduhin mo na ang iyong i-research ay hindi sumasalungat sa nangyari. Dahil pag yan sumasalungat sa talagang nangyari sa mundo, kathang isip ang tawag dyan, Brad Tata? Yes, si kapatid na SG Torres, SG, kasi security guard. security guard, ang akala nila mga brother dyan daw, pati na kayo noon bilang SDA, na may connection kayo ng mga Hudyo, Judaism. Speaking of realidad, brother Torres, hindi kayo nagsimula ng mga, hindi kayo connected ng mga Judaism, connected po kayo ni William Miller. Dahil si Ellen Goldwhite, membro na ni William Miller, naging Adventist na Sunday keeper. Umibalay lang si Ellen Goldwhite dahil palpak yung yung hula ni William Miller na Second Coming of Jesus mangyari 1844. So, in realidad, ang SDA, Seventh-day Adventist Church, hindi yun, walang connection yun sa Judaism. Nagsimula yon, membro yon si Ellen Goldwhite ni William Miller. So, ang ilahan na lang, kansaan nyo na lang, parang basta sampat keeper, ang Judaism na, hindi yon. Dahil connected mo kang William Miller. Dahil si Ellen Goldwhite is membro ni William Miller, ibig sabihin, nabautismohan si William Miller. Yan lang, Brother Jondo. Yes, kaya nga nung ako'y Sabadista, isa sa mga naitanong ko tayo ang remnant. Kung sinabing, halimbawa ito, sample lang natin itong Cerelac na ito. Sample lang natin natapon ko itong Cerelac sa lamesa. Pinunasan ko. May mga natira. Yun ang remnant. No? May mga natira, halimbawa, pinunasan ko natapon sa lamesa yung Cerelac na ito. Pagkatapos sa lamesa, pinunasan ko, may mga natira, yon ang remnant. Yon ang nalabi, remnant. Ngayon, yung iglesia sa ilang, whether you like it or not, yon ang Judaism ngayon. Pag sinabi nyo kayo ang remnant, dapat kayo connected, Judaism pa rin kayo hanggang ngayon. Hindi kayo pwede maging Kristiyano, dahil kayo pala ang remnant ng Judaism So dapat Judaism pa rin kayo. Ito ngayon, nung ako'y nasa Sabadista pa, siya sa mga naitanong ko, paano tayo naging remnant? Ang remnant, pag sinabing remnant, natira, nalabi, nabilin. Yun ang yun ang sabihin ng remnant Ngayon, tayo ng mga SDA, paano tayo naging remnant? Nasa aklat namin, sa Alpha and Omega, Seventh-day Adventists sees themselves as the continuators of the Millerite heritage. Paano naging remnant?
continuators lang kami sa remnant heritage. Yun ang isang ebidensya. Yun ang isang ebidensya. Yung sinasabi na ang kami daw ang nalabi, nagising ko sa katotohanan, haka lang yun. Hindi ako tumagal sa SDA, umalis talaga ako. Dahil marami ako nakikitang maling turo eh. Merong mga haka, mga audio recording pa mga haka. Hindi ako umalis doon. Yan sa mga dating daan dyan, mag-research kayo ngayon, totoo ba na kayo ay napaanib? O sabi lang niya na kayo napaanib? Kasi itong reality. Ito ang imahinasyon ng dating daan, ito ang reality. Ang imahinasyon nila, pag sila umanib sa MCGI, nakaanib sila sa tunay na iglesia, yan ang haka. Ano ang reality? Pag sila nakaanib sa MCGI, ang naaniban nila yung iglesyang pinarehistro ni Soriano matapos niyang iwan si Nicolas Perez. That's the reality. Yan ang realidad. Okay? Torres? Ano Torres? Sana lang. Pwede sa isang tanong na lang, ano ang kahinatnan? Kasi sabi nila, darating ang panahon na iisa na lang, gawing isa ang lahat ng reliyon mo, one world religion. Anong kahinatnan sa darating na panahon ang lahat ng mga reliyon, organisasyon sa mundong ito, sa panahong darating? Ay, hindi mangyayari yan, bro. Yan isa na naman katang-isip, one world religion. Totoo yan. Sa Biblia sabi, kayo ay kapupuutan ng mga tao dahil sa akin. Kayo kapupuutan ng tao dahil sa akin. Ng mga Sabadista, feeling nila silang sumusunod sa tunay na aral ni Kristo. Hindi papayag yung nasasanib sa atin yon. Yung Muslim, ganun din. Para sa kanila, sila yung tama, hindi yung naanib sa atin. Yung Buddhism, sa kanila, sila ang tama, hindi naanib sa atin yon. Kaya yung one world religion, katang-isip lang yan, bro. Huwag ka maniwala dyan. Okay na Okay, bro. siguro yun. Maraming salamat, bro. Magandang gabi ulit.